May deal ako kay ate regarding po doon sa binigay ko. At ang sabi ko sa kanya, magbibigay ako ng 15 plywood para madingdingan tong bahay nila. Kaya lang nung pag-alis ko dito, pasensya ka na, didiretsahin kita. Pagdating ko sa bahay, nakatanggap ako ng mensahe. Sabi nila, Daddy Frankie, yung pinuntahan mo, sabi sa akin ay pag-isipan ko daw muna regarding dun sa ibibigay kong 15 na plywood. Dahil nung pag-alis ko daw, umalis ka daw dito at nag-inom ka daw. Umalis ka daw, iniwan mo yung mga anak mo, sumama ka daw sa lalaki. Magagawa ko kung magsisinungaling ko, Yes. diba? Di sabi mo na lang yung totoo. Kaysa magsinungaling ka eh. Kasi malalaman din nila yan eh. Ah, yung babae naglalasing. Naglalasing yung babae galing sa kabilang lalaki. Hello? Kumusta? Ito po, nagpupo ng kawayan. Para saan? Para sa dingding. Para sa dingding? Bakit hindi ibaba to? Maputol yan, mabagsak. Meron pang Mabagsakan. nagluluto pa po yung asawa ko. Mabagsakan. Ah, nagluluto asawa mo? Opo. Medyo masama po rin pakiramdam ko kaya siya na po yung kaysa na po kayo, medyo hindi ko pa nalinis. Pagkatapos po yan, tsaka po ako mag-ilis. Kasi ano ko pa po. Anong ginagawa asawa mo? Nagpipirito po ng tilapia. Ah, nagpipirito. Opo. And bumalik kasi kami dito tayo. Hello, sir. Kumusta? Si Lola. Pwede pumasok? Nay, halika dito, Nay. Kailan nagsimula yung kawayan? Ngayon lang? Opo, ngayon lang po. Para saan yan? Ilusot nga po dito. Lalagyan po ng tulda para hindi po mabasa dito. Kaya ito tatanggalin ko namin yung po. Kumusta na yung binigay kong 3,000 sa'yo? Yun po, binili po namin yun ng tulda, tas yung itak po, para may magamit po kami. Kasi yung itak po namin nawala kasi. Bakit nawala? Saan yung itak na binili? Pati mo? Patingin. Yung asahan ko. Ah, okay. Tapos, bukod sa itak, Pako po. pako. Asan pako? Patingin. Ito po yung asahan ko. Para saan yung asaan? Pag, Tagalog yung purol yung itak. Oh, tapos ito. Gaano karami yung pako? Ayan, okay. Tapos tolda. Saan tolda mo? Ayan. Bakit bumili ka pa ng tolda? Kasi po, para po pasamantala po. Di ba maraming kawayan? Mas maganda yung kawayan pag ganyan, mas matibay kaysa tolda. Hindi po yung pang protection. Kasi medyo malilit po yung. Ah, para dyan lang. Tutumba na yung bahay. Dito, ito po, iusog po namin to. Lalagyan po ng ukot para pumanta yung ano niya kasi medyo umano na kasi dugo. Ate, halika dito. Si nanay, kumusta si nanay? Okay lang po siya. Asan na asawa ni nanay? Yung matinga. Matagal ng patay. Magto 2 years na po. Pasensya ka na ha.
Alam mo, yan mga kababayan, baka nagtataka kayo. Kasi may deal ako kay ate regarding po doon sa binigay ko. At ang sabi ko sa kanya, magbibigay ako ng 15 plywood para madingdingan tong bahay nila. Pero ang sabi ko, yung 3,000 na ibigay, kailangan ibili ng pako para may pamakuan. Kaya lang nung pag-alis ko dito, pasensya ka na, didiretsahin kita. Pag-alis ko kasi dito, pagdating ko sa bahay, nakatanggap ako ng mensahe. Sabi nila, Daddy Frankie, yung pinuntahan mo, hindi ko lang alam kung sino nag-message. Hindi na nagsabi. Sabi sa akin ay pag-isipan ko daw muna regarding dun sa ibibigay kong 15 na plywood. Dahil nung pag-alis ko daw, umalis ka daw dito at nag-inom ka daw. Hindi po, pero hindi ko po ginamit yung pera po. Yung pera na po yun, tinago ko po yun, sir. Hindi po yung totoo na ginastos ko sa pag-inom. Kasi ito, di ba nung pumunta po kay Rito, wala siya. Oo. Sinundo ko po siya na nagtrabaho doon sa Agdaw na ng palay. Sinundo ko siya, yun ang gabing na yun. Kaya po ako umalis. Bakit mo sinundo? Kasi gabi na po tsaka wala po siyang sasakyan na pauwi kasi yung bike niya dito po. Anong pinasundo mo? Yung bike niya po na single, yung nandyan po sa harap. Tapos pagbalik, Yung pagbalik, medyo lang po, hindi po namin ginastos yung pera. Kasi, pero nag-inom kayo? yung lang po naman po, isang 2x2 po. Na 2x2 lang po, yun lang tama, hindi na po kami inom. Nagsasabi po ako. Sabi kasi nang nag-message sa akin, binili nyo daw ng Red Horse. Hindi po, sir. Yung pinambili niya po, na-reduce na malit lang po, hindi naman malit lang po kasi para sa pangmamaw niya kasi magtatrabaho po kami ng madaling araw sa Manukan. Hindi po namin ginamit. Ayun po yung bayad po sa kanya na 300. Ayun ang binili nyo na Red Horse. Opo. Hindi po ako nagsisinungaling. Ayun po, Red sir. Horse pang mau-mau? Ano? O yung parang matanggal po yung niya, yung sakit sa ulo kasi siyempre umulan. Tapos uminom siya, kaya bumili siya ng na Red Horse. Ayun siguro po yung nakita nila na bumili siya. Yung nagsasabi po ako nito. Kaya nga 'di ba sabi ko sa iyo, Oo. gusto kong tumulong pero tulungan din natin sarili nyo. Opo. Kasi mga bata pa naman kayo, Opo. kaya gusto sana kitang tulungan para sa nanay mo at para sa mga anak mo. Kaya lang yun nga. Okay lang po yun, sir. Kasi Hindi, pasensya ka na rin. Ako nagiging transparent din ako. Gusto kong maging maayos din, no? Gaya na sinabi, gusto kong tumulong sa mga anak mo. Kaya lang, yun nga, nagulat lang ako pagdating ko sa bahay. Actually, pag alis namin dito, nag-iikot kami sa mga construction supply, nagkataon na linggo yun, kaya hindi pa ako nakabili. Tapos nag-message sa akin, sabi niya, Daddy Frankie, kung kaya mong bumalik dito, bumalik ka para makita mo. Kasi yung ibinigay mong 3,000, ibinili ng Red Horse. Mali po Nag-iinuman sila. mali po yun, sir. Mali po yun. Pero nag-iinom ka. Ano lang po, yun lang po yung araw na po yung uminom po kami. Pero isang 2x2 lang po. Hindi Tapos sabi mo tapos Red Horse. Banlaw yung Red Horse. Banlaw po kasi kasi yung ulo niya. Pagka ganun ba yun? Pag nakainom ng actually, hindi lang sa inyo ko naririnig yan. Naririnig ko na sa iba na pagkatapos nila mag-inom ng hard, Oo. babanlaw Red Horse. Totoo ba yun? Ganun ba? Kailangan talaga banlaw? Kasi, sa kanya lang po yun, pero kung hindi na po, mga lang po, mga 2 tagi lang po, hindi na po kumulit. Kasi naalala ko yung mga bato na silang kasama. Ilang bote na uubos niyo mag-asawa? Isa lang po, hindi na po kami, kasi para pang lang po, yung pang tulog lang po. Kasi paminsan napupuwet po kami, gusto po namin matulog ng Ba't kayo napupuya? Di sa Manukan po, minsan. Minsan nag-i-stray din po ako doon sa barbecuehan. Para sa ganun manaw po yung mga bata. Tsaka yung sinasabi nila po yung pag-alis-alis ko po araw-araw. Nagtatrabaho po ako yun. Ito, hindi ko pa alam mo, hindi lang kasi yun ang sinabi talaga.
no? Hindi ko alam kung sasabihin ko to, pero gusto ko lang talaga maging totoo. Kasi ang sabi, umalis ka daw, iniwan mo yung mga anak mo, sumama ka daw sa lalaki. Totoo po yun. Hindi ko po sisinwaling po yun. Pero ano na po ako para sa mga anak ko. So yung araw na yun, pag alis namin, sumama ka sa lalaki. Hindi po siya po yung kasama ko mismo. Yung hindi po kayong pumunta dito, ginawa ko na po yun. Tanongin niyo po sa asawa ko, hindi po ako nagsisinungaling. Alam na... Ay, hindi yung araw na yun. Hindi Nauna po. pang nangyari. Opo, hindi pa po kayo dumating dito, hindi po pa kayo nagbumisita dito. Ginawa ko na po yun. Nagsasabi po Tapos ako bumalik ka. Bumalik ako kasi inisip ko, yung mama ko, o ipatuloy ko naman din yung sarili ko. Paano na yung mga anak ko tsaka mama ko? Di ba ko iiwan ko sila dito mag-isa? Kaya inisip ko mabuti, mali yung ginawa ko. Kaya sabi ko, pahisya na kayo kung ginawa ko yun. Pati sa asawa ko. May pagkukulang din ako, pero hindi sa pagkukulang sa kanila sa sarili ko. Kaya yung sasabi nila, medyo may mali, meron tama. Kaya pwede siya na po kayo dati. Gaano ka katagal sumama dun sa lalaki? 1 week lang po. 1 week. Tapos naiwan sila nanay dito. Kasi yung 2 anak ko, tsaka yung 3 anak ko, sinama ng tatay nila. Yun na araw na yun. Pero yung sinasabi nila, yung umalis kaya sumama po sa ibang lalaki, di sana din yun na po ako nabutan dito. After 1 week, bumalik ka na dito. Opo. Pasensya ka na ha. Nililinaw ko lang talaga. Kasi ako, ayoko rin po sinungaling na tao. Gusto ko po, dito sabi rin po ako nito. Kasi ano magagawa ko kung magsisinungaling ko, Yes. di ba? Di sabi mo na lang yung totoo. Kaysa magsinungaling ka eh. Kasi malalaman din nila yan eh. Opo. So yun mga kababayan, mga kabarangay, pasensya na po kayo. Nililinaw ko lang po. Kasi itong lugar na to, hindi ko rin po to alam. At inilapit lang din sa akin ito. Kaya lang kung napanood nyo yung unang upload namin, ito nga po, narinig nyo yung usapan. Ganun po nangyari. Kaya nililinaw ko rin po. Dahil mga kababayan, si Daddy Frankie, mulat sa pool, gusto kong tumulong talaga sa mga kababayan natin. Pero syempre, ayaw ko rin na mapunta sa wala or mapariwara yung itinutulong natin. Kaya ngayon ay kinaklaro at nililinaw natin. Dahil gustong-gusto ko po talagang matulungan ang pamilyang ito, maging maayos man lang itong silungan nila, itong kanilang bahay. So mga kababayan, tulungan at samahan nyo rin ako kung ano man mga opinion ninyo base sa inyong narinig dito sa usapan namin ni ate, no? So comment nyo dyan kung anong pinaka-best na gagawin natin, no? Hindi man nagsasara ang pintuan ng Team Daddy Frankie, kailangan always tutulong tayo at sana hindi masayang yung itutulong natin, no? So, okay. Hayaan mo ate, no? Babalik pa kami ulit para maging klaro ang lahat, no? Si kuya naman, kuya, okay ka lang dyan, sir? Sinsya ka na. Okay lang makausap ka saglit? Halika dito, sir. Mawalang galang na po. Ito ka, sir. Ano pangalan ni tatay? Dante. Dante. Ilan taon na po kayo, tay? 36. So, anak nyo ilan? 3 po. Yung sa akin, yung sa una, isa. Yung una, isa sa kanya. Tapos yung 3 sa inyong 2. Bali, 4 lahat. Pasensya ka na ha. Medyo napunta kami dito. Pero may usapin lang na konti. Puti wala kang trabaho ngayon. Kaya po, nag-happy lang po sa mag-happy sana po ako. Ganoin ko po yung kawayan. Oo. Para may ano lang. Sige. Bali, ganito na lang, sir, no? Marunong ka naman magpanday. Kasi yung papa ko, kamputero sa Sambales. So, naturoan ka niya. So, anong balak mo sa mga kawayan? Didinin ko na lang po dito. Tapos, yung matitirang ano dyan, tatatadin ko na lang para dingding na. Sabi ni mga kapitbahay, yung mga kawayan na yan, sa inyo rin daw yan.
ito po, ano sa amin. Sa inyo yun. Yung sa kabila, hindi na po. Ah. Ito lang po yung banda dito. Okay. Sige, salamat sir ha. Babalik pa ulit kami dito. Salamat po ate. Babalik pa ako. Nay, thank you po. Nay, magandang hapon po. Kapitbahay niyo po ba si Nanay Cristina? Opo. Pwede bang makakuha lang ng info? Kasi tutulungan sana namin, Nay. Tapos nung napuntahan ko siya, sabi ko, dinidare ko siya. Bigyan kitang 3,000, bili mo ng pako, and then babalik ako dito, magdadala ako ng plywood para madingdingan yung bahay niya. Kaya lang, pag alis ko, may nag-message sa akin, mga nagsasabi dito sa mga kapitbahay, ano po ba ang pagkatao? Ano po ba nangyayari? Totoo po ba na naglalasing sila mag-asawa? Oo po. Tuwing may vlogger po na nagbibigay, ganong ginagawa nila, kumukuha sila ng inumin. Silang mag-asawa po. Hindi lang po kayo ang nagbigay po ng tulong. Ano na yung mga dumarating? Ibig sabihin marami nang nagpunta diyan. Opo, marami na po. Hindi lang po kayo. Tas na kayo ngayon. Kahapon yung sa ano po, CSWD. Nanginginig tuloy ako. Pumunta sila dito kasi wala pa ako dito. Oo. Sinabi lang sa akin. Hinahanap nga ako. Kaso wala ako. Sabi ko, ba't nyo pa ako hanapin eh? Nandyan naman kayo na magsabi. So, ibig sabihin na marami ng mga tumutulong. Ano yung mga natanggap na nilang tulong? Mga gamit po. Tulad ako noon, binigyan ko yung matanda ng wheelchair. Kaso, binawi ko kasi hindi pinahalagahan po. Binigay ko sa iba. Kasi nung una ko sila nakita ko yung bahay nila, nakita ko yung sitwasyon, awang-awa ako sa mga bata. Kaya lang kung nabalitaan ko na yung ibinigay kong 3,000, ibinili daw nila ng Red Doors. So medyo na-hurt din ako. Oo, kasi nung gabi na yun, nung gabi na po yun, nung galing kayo dito, nag-away yung mga yan. Nag-away sila mag-asawa? Opo, lasing yung babae. Yung babae naglalasing? Naglalasing yung babae galing sa kabilang lalaki. Ngayon, parang sinaway ata ng asawa. Ngayon, nag-away sila. Sa ganyang sitwasyon, may lalaki pa? Meron. Sige na yan. Kasi ilan po yung niya, yung panganay niya, iba din yung lalaki niyan. Iba-iba yung tatay. Opo. Mayroon siyang inuwi dyan na lalaki. Nung hindi umuwi yung Dante na yan. Oo, Dante yung asawa niya ngayon. Opo. May inuwi pa dyan. Umuwi ng umaga. Kaya kahit sinong magbibigay po, magsasawa. May taga-Amerika din na taga dito. Pinaayos na rin yan yung bahay nila. Oo. Ayun, nasira na rin. Kasi pag nag-away sila, pok-pok doon, pok-pok dito. Sinisira ang gamit pag nag-aaway. Sige na, maraming salamat po. Sige po, thank you po, Thank Daddy you po. Frankie. Oo, salamat. Nire-report na namin sa barangay po yung daddy, yung matanda. Ano po? Nire-report namin sa barangay na ipakuha sa SWD kaso may proseso pa daw po. Kasi ang gusto ko lang talaga makuha yung matanda at kawawa. Opo. Pag minsan, dyan sa bahay, lagi siyang magpupunta. Iinumin po yung kape na maraming langgam. Pag hindi namin makita, iuuwi niya yung yung mga mag namin. Minsan pinapakain ko. Sa gutom na yan. Oo. Yan ang problema. Nung wala po akong alagang bata, ako ang nagpaligo niyan. Nakakaawa kasi yung sitwasyon yung mga bata at saka yung nanay. Oo. Pero yung mag-asawa, malalakas pa kasi sila eh. Kaya nga, Tapos ang nakakasama yung pag nag-inom, yung perang bibigay, iinom. yun nga. Hindi ginagamit sa tamang paraan. Opo. Sige po, Nay. Salamat na kumuha lang kami ng info.
Kasi ayaw namin maniwala basta-basta sa text sa akin. Text. Kaya second option po ako sa mga kapitbahay. Okay. Thank you so much po. Pinsan. Pinsan nyo? Sinong pinsan mo? Yung babae. Kasi ampun ng tsuhin ko eh. Di, Ampon siya ng tsuhin nyo kaya naging Ano po yung pwede bang malaman? Kasi marami akong natanggap na message. Ayaw namin na masayang yung tulong na ibibigay namin. Ano po bang nangyayari? Totoo po ba na lasinggira si nanay? Oo, nagiinom din yan. Nagiinom. Tsaka yung mga niya, yung binibigay ng yung mga ibang vlogger dyan sa kanila. Kasi nagbabarbecue yan dati. Kung nagluluto ng pagkain ng anak niya para matikman din yung malinis na luto. Oo. Kasi sila ang nagluluto eh. Kaya tuwing umaga, titignan ko sila kung kumain na. Marumi yung mga kasangkapan nila. Idalhin nyo dun sa bahay, linisan nyo kako. Babantayan ko sila. Oo. Yung mga anak. Opo. Tapos paliguan doon sa bahay. Oo. Bigyan ng damit na yung binibigay din sa akin na hindi kasya sa anak ko, ibigay ko sa kanila kasi kawawa naman. Ang inaano ko yung bata, hindi yung ama at saka ina. Opo. Kasi kawawa naman sila. Ano bang meron sa nanay at saka sa tatay? Dapat gawin yung dapat nararapat sa mga anak na linisan sila. Yun ang ano ko sa kanya. Hindi ba nila nagagawa yung para sa mga bata? Hindi. Bakit? Palaging wala dyan yung lalaki, yung babae naman. Nagbabarbecue, dapat kumon, bago umalis, lutuan mo ng pagkain. Mag-iigib sila. Nag-iigib yung dalawang bata na maliit. Mag-iigib sila 10:30 ng gabi. Tapos kanina yung babae na anak niya na panganay kasi lumapit sa akin, gusto ko mag-aral, sabi niya. O sige, sama ka sa school ipa-enroll kita. Nakiusap ako doon sa teacher na 3. O pag tumigil yan, kayo ang namin, sabi nila sa akin. Hindi ko yan patitigilin ako ang kasi lumabas yung DSWD na pinuntan sila kahapon. Pag pinatigil yan, isumbong ko ulit sa yung. So ibig sabihin nagiging problema sila sa barangay? Oo, kasi gusto nila mag-aral yung anak, kaya lang hindi yung mga bata ang kawawa eh. Oo, yun nga. Kasi pina-enroll na yan, tumigil. Yung mga teacher, palaging sinasabi sa akin na yung doon, papuntahin mo sila dito, yung nanay, hindi pumupunta. Kinausap yung yung nanay na teacher na sinabi na yung bata daw ang tumigil. Tinanong naman yung bata, hindi daw. Sila ang nagpatigil. Kaya ngayon, inulit ko na ipa-enroll siya kasi kawawa naman. Opo. Para hindi na maranasan yung naranasan namin na ganito ay. Bakit sabi sa akin ng isang kapitbahay, lagi daw sila nag-aaway mag-asawa? Oo. Anong pinag-aawayan nila? Paglasing sila. Malimit ba sila mag-inom yan? Oo, yung bata ang pinapabili ng alak. Yung bata bibili ng alak? Oo. Kasusuli lang yung buti na Red Horse na yung malalaking Red Horse. Malalaki Red Horse talaga iniinom? Oo, yung jumbo. Tapos nagbibenta sila ng mga 2x2, buti. Yun lang ang ko sa palagi kong sinasabihan niya na yung anak mo asikasuhin mo kasi may sinabi na ng mga teacher na isumbong ka sa DSWD. Ganyan palagi ang inaano niya. At yung nanay niya, ganyan. Sige ma'am, salamat ha. Thank you so much po. So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Sa puntong ito, hindi ko alam kung ano ang tamang gawin, kung ano ang gagawin ni Daddy Frankie. Pero mga kababayan, tulungan niyo po ako kung ano ang pinaka-best or kung ano ang pinaka-magandang gawin natin. Dahil nga po gustong-gustong tulungan ni Daddy Frankie yung pamilyang iyan maging maayos ang kanilang bahay. Mayroon naman silang kawayan na 10 na pwede naman gawin, ayusin yung bahay. Pero mas maganda sana kung matutulungan natin, kung mabigyan natin ng plywood. Ang problema nga po, mga kababayan, sa nasagap nating mga balita ngayon. Kaya pag-iisipan muna natin maigi at kukuha rin po muna ako ng opinion sa inyo. Tulungan nyo akong mag-isip mga kababayan. Dahil ayaw ko rin masayang yung mga itinutulong natin
gusto kong mapunta sa maayos. Mga kababayan, share nyo rin po ang video ito. Maraming salamat. God bless po.